at Tony Bueno. Low and beyond. Oh, 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 learn the line. Know you're right. The President has the power to declare martial law. Kaya ako personal, nakikiusap ako sa Iglesia ni Cristo. Mahal natin ng mga... Sorry, wala akong sounds. Nakalimutan ko. Sana magkagulo. At para maiwasan yung gulo, kung ako sa inyo, tigil nyo yung rally. Yun lang. Diba? Ngayon, kasi ganito yan. Nagtataka din ako bakit 3 araw yung prayer rally. Oo. Sabi ko nga sa iyo, partner, ako pag nagdasal, wala pa yata 5 minuto, 10 minuto. Tapos na ako magdasal. Kasi alam naman ng Diyos ko anong kahilingan ko bago pa lumabas sa bibig ko. Partner, diba? It says in the Bible that hindi mo pa sinasabi, hindi mo pa lumalabas sa bibig mo yung dasal mo, alam na ng Panginoon yan. Lalo na nga, di ba? Kaya nga lang, dasal natin tuwing linggo, pag sa simbahan, tumatagal ng kulang-kulang 1 oras. Pero dito nga sa prayer rally na to, bakit 3 araw? At maghapon hanggang ating gabi. Ano ang purpose, mga kapatid, sa Iglesia ni Cristo? Hindi ba kaya magdasal ng 1 oras lamang sa loob ng 1 araw sa linggo? At tiyak naman yung madidinig tayo ng ating Panginoon. Oo naman. Hindi mo pa nga sinasabi, partner. Alam na ni Lord, pero dito 3 araw, ano ang goal na gustong ma-achieve dito sa ating 3-day rally? Ngayon, alam mo, partner, medyo nalungkot ako kasi may natanggap akong balita sa mga kasamahan vlogger. Ako po'y merong YouTube channel, Attorney Bueno. Ayan. YouTube channel. At doon sa isa kong vlogger na kasamahan, hindi kong babanggitin kasi walang permission. Partner. Ang balita daw niya, meron daw mga secessionist group na dadating sa 3 araw. Sana wag totoo to sana chismis lang. Oo, partner. Secessionist group na dadating dyan sa Luneta at makikihalubilo doon sa mga nagrarally, kung assuming 250,000 yan, bukas, yan ang makikihalubilo dyan. Alam niyo po ba ano ang ibig sabihin ng secessionist? No? Yan po ay yung mga isang grupo na gustong humiwalay sa teritoryo ng ating Republika ng Pilipinas at mag-establish ng sarili nilang gobyerno. At yan pwedeng pumasok bukas sa INC rally, allegedly, doon sa kwentong, although wala akong nakitang basihan, pero kikwento ko na lang, pag yan pumasok, kung assuming na totoo, na may dadating na mga secessionist bukas, at yan magpo-provoke yan sa mga law enforcers katulad ng ating mga kapulisan. At yan siyempre, ang purpose, manggulo, magpo-provoke sa mga pulis na bumunot ng barel o sila mismo may dalang barel at magpaputok, 1 putok lang sa 500,000 rallyista. Magkakaroon ng stampede dyan, magkakagulo dyan. At ano mangyayari dyan? Palalabisin ng mga secessionists na sila ay binabiolate ng gobyerno ang kanilang constitutional rights to due process. Kasi siyempre, i-disperse yan ng mga law enforcers. Di ba? Lalabas dito, papalabasin nila dyan na biktima sila, na part sila ng isang peaceful rally, pero ginugulo ng kapulisan, siyempre lalaban sila. At pag lumaban sila, pwedeng may maglabas na ng mga armas niya. Kaya daw doon sa mga pulis na pag kayo, masyado kayo dapat mapagmatsyag dyan bukas, baka mamaya may mga na pumapasok na dyan sa INC rally na gusto silang guluhin na may mga dalang armas. Huwag naman, partner. Kapag yan nangyari, ang gulo yan. At yan pwede mangyari yung Menjola noong September 21 na kung saan pinasok yung Menjola, pinagsisira yung mga ari-arian ng mga pribadong negosyo doon at pwede magsampahan yan papunta doon sa Malacanang at mangagaw ng pwesto. That kind of activity may be considered as tantamount to rebellion. Ito sasabihin ko ngayon. Anong oras na ba? 8:38 to be exact. 8:38 po. Pag yan nangyari, na wag naman sana mangyari, di ba? At yan nagkagulo uli sa Menjola at may nakalusot nakapasok sa Malacanang. Siyempre, anong gagawin ng presidente? If secession is considered as a form of rebellion, the president has the power to declare martial law. Because that is written in Article 7 of the 1987 Constitution under Section 1, that if there is actual invasion
or rebellion, and when public safety requires it, the President may declare martial law. Secession is tantamount to rebellion. When there is public uprising and there is taking of arms against the government. ¿Sabías que automatizar procesos con inteligencia artificial? Again, sa mga bagong pasok, siyempre, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Maraming salamat mga absat. Alright. The President is permitted by the Constitution to declare martial law. Lalo kayong walang mapapala sa gusto nyong mapaagang mapaupo yung gusto nyong maging presidente. Lord, God bless the Philippines. Di ba? Partner. Magulo yan. And you are just giving the President the opportunity To declare martial law. And he is permitted. Very clear yan. Subukan nyo manggulo bukas. May isa lang kumilos dyan ng hindi maganda at may masaktan. At napatunayan na merong inarkilang grupo para manggulo. That may be considered as secession. And that is equivalent to rebellion. And if there is actual invasion or rebellion, and when public safety requires it, martial law is the option of the President. Kasi nanggugulo kayo eh. Sana wag na maulit ang batas militar or martial law. Pero kung ganyan namang gustong-gusto nyo mang-ago ng kapangyarihan, gustong-gusto nyo maupo sa pwesto, atat na atat kayo, hindi kayo makapag-intay ng 2028. Tapos manggugulo kayo. Pag nanggulo kayo, if I were the President, I will be compelled to use my powers under the Constitution. Yun lang. Lalo kayo mawawala, kulong kayo lahat. Nako, yun lang, partner. Diba? Gusto nyo bang, may kasabihan tayo eh, the history repeats itself. Well, yun ang pinag-uusapan na namin. Partner, napag-usapan na namin yan ng diba? mga nagdaan na, ganun ba? History repeat itself ang mangyayari, partner? Pwede. Deja vu yan. Ano to, tadhana ba ito? Nakatadhana ba ito na kung sakali man, pero wag naman sana, partner, si Apong, di ba? Diba? And then yung anak. Parehong-pareho. Remember the Plaza Miranda Yes, case in partner. 1971. Oo. Ang sabi ni Presidente Marcos, ayoko ng gulo. Pero anong nangyari during that time? Ang NPA na-infiltrate ang rally sa Plaza Miranda way back in 1971. And sino-sino nandoon sa Plaza Miranda? Jovito Salonga, Jokno, Dondon Bagaching, sino pa? Eddie Ilarde, Ambrosio Lorenzo ng Maynila. Lahat yan nandoon, mga sikat na politiko. Sumabog ang granada sa entablado. May nagagis. My God. NPA daw. Ano nangyari kay Jovito Salonga at that time? Bulag yung isang mata. Si Eva Estrada Calao, kasali din doon. Si Eddie Ilarde, sino yung napilay? Si Bagaching na naging alkalde ng Maynila. Putol ang paa. At may namatay doon na mga nanonood ng rally. Gusto niyo bang maulit yan? Kaya ako personally, nakikiusap ako sa Iglesia ni Cristo, mahal natin ang mga kababayan natin. Huwag naman sana magkagulo. At para maiwasan yung gulo, kung ako sa inyo, tigil nyo yung rally. Pwede naman sa social media eh. Di ba? Nagkakausap-usap naman tayong lahat eh. Mas malaki pa, crowd nyo, milyon. Di ba? Magsalita ka lang sa tapat ng telepono at camera mo sa laptop eh. You can accommodate at least 100,000, 500,000, 1 million viewers. Correct. Sana you pray po for love, unity, forgiveness among our leaders, partner. Hindi ito yung ano ba tawag ng partner? Apoy na paglalagablag, maglalagablab. Parang gusto nyong maglagablab, ang apoy, upang mag-init ang mga damdamin ng tao at mag-away-away. Kung Filipino ka, ano bang motibo? Tingnan niyo po yung motibo. Bakit ito sinasabi? Hindi ba? Sa prayer rally. Alam mo na kung anong motibo. Siraan, partner. Hindi ba? And pinaka-worst pa, ayun na. Imbis na pag-ibig, ang pinag-uusapan sa isang prayer rally, puot at galit.
ang pinag-uusapan ninyo dyan. Parang posible naman sa ating mga kapatid na Iglesia ni Cristo na ang gusto dun po ninyo ay pag-ibig, pagkakaisa. ba't pinapayagan magsalita yung ganyang klaseng isang politiko na nakatinding dyan? Kaya nga nagtataka ako sa prayer rally na ito, partner, sa Luneta. Bakit napunta sa ganito? Hindi ba? Hindi ba dapat nagdadasal sila sama-sama? If they allow that kind of situation in their 3-day rally, on the second day, expect a worse situation by tomorrow. Kaya ako nagsabi kanina ng hypothetical example na magkaroon ng isang grupo na talagang manggugulo na possibly maulit ang isang kasaysayan na nangyari noong 1971 ala Plaza Miranda case. Gusto nyo bang mangyari yun? Kung ako sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo, ngayon pa lamang sasabihin ko, tigil ang rally bukas sapagkat nagagamit ang ating organisasyon, ang ating religious group sa isang pampolitikang agenda. Tigil na yan. Hahangaan ko ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Tama, partner. Kung yan ang gagawin nyo, ngayong gabi o bukas ng umaga, sabihin nyo yan sa mga miyembro nyo. Tigil na yan. Ginagamit Ang kabilin-bilinan, walang gagamit na politika dito. Only for accountability and transparency ang purpose. Yung mga sumusuporta sa mga politikong involved sa corruption, ang nandiyan sa entablado. Paano mo ngayon ma-justify yung call mo for transparency and accountability? Asan yun? It runs counter to your mission and your purpose in the 3-day rally. And there's a separation of church and state, diba, partner? Hindi, kasi yung pag-buklod-buklod nila dyan sa 3-day rally, that is part of their freedom to peaceably assemble. And their freedom of speech and freedom of expression. Allowed sila dyan But one thing na baka may ma-violate sila dyan is that they're already trying to destroy the reputation of a person. And that's what's happening, partner. Di ba? You know. Alright, salamat Attorney Rene Bueno Mahusat, no? So, yun yung mga, naku po, ang kinakatakot Pero okay na kasi wala na, tinigil na nila Suko na sila Sabi ng spokesperson nila sa INC, pagod na daw. Baka naman ramdam na yung pag-degrade, no? Kasi medyo madami-dami sila ng first day, mga kabsat. Nakita naman natin. Pero pagdating sa second day, kahapon, mga kabsat, naku po, lusaw. Iilan na lang naiwan. Naramdaman nila, naku po, walang mangyayari dito, wala na magsusupport. Kahit anong klaseng pasabog ni Zaldico, kahit ano yung mga pinagsasabi ng mga politiko dyan na pinagsalita nila, naku po, walang mangyayari. At ito ang pinakamasamang nangyari, mabsat. Nakita natin, sinuportahan nila, no? Yung mga pinaggagawa nilang kalokohan dyan. Grabe, especially yung pinagsalita nila si Marcoleta, si Amy Marcos, hinayaan nila noon, di ba? Di ba prayer rally yan? So nakikita natin kung saan na sumasandal itong INC. Especially yung mga liderya na dyan. Naku po, ang kawawa dyan yung mga members na damay sila, no? My goodness. So again, maraming salamat, Attorney Rene Bueno. Okay, dalawin naman natin si Attorney Claire, mabsat. Dalawin natin si Attorney Claire. Naka-live siya? I think so. Naka-live nga siya. Ang topic niya, anong topic na Attorney Claire? Ay, katatapos lang ng kanya. Natapos na. Topic niya, Senator Bato, nagpapa-aresto. Magpapa-aresto ba? Supreme Court, binasuro ang motion. Ito na nga yung no? Nako, mukhang iyak dito sa Bato. Pero nakuha na natin to kanina Nako po. Utragis. Bato, 32 minutes. Balik tayo kay Attorney Rene. Na-take na natin yan si Bato. Pinag-usapan na natin si Bato kanina. Ay, Attorney Rene. Attorney Enzo. Sorry. Attorney Enzo. Balik tayo kay Attorney Enzo Mabsat. Si Attorney Enzo talaga, almost every 2 hours per hour, talagang may live siya. Alright. Ito Mabsat. Nako po. Defensor, inaming organisador
siya ng mga rallies. Bigo ang plano nila sa December 16 to 18. Aray ko po, saklap nito. Sige, ito, no? Defensor, inamin, organisador siya ng mga rallies. Bigo ang plano nila. Naku po, bigong-bigo talaga sila. Sige, pakinggan natin. 16 hours ago. Para sa pamilya, lahat ibibigay ko. Kahit... Alright, there we go. Ilang minutes to? 10 minutes. 10 minutes sakto. Wala nang maraming paligoy-lig, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Nga pala, Ma'am Sat, shoutout sa mga kasama natin na nandyan. Nandyan si Yuki Sawaki, si Beth Castillo, nandyan si Insight 8968, nandyan si Scramble, nandyan si Elvira G, si Tommy Seraforce, at sa lahat ng mga silent viewers natin dyan, shoutout sa inyo. Again, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Baka naman, Ma'am Sat,